Kabanata 951. Kahit gaano pa kalakas si Zephyr, imposibleng makalaban niya ang isang eksperto sa spirit realm. Palakpak. Ang mga mukha ni na Bao Jiuyan at ng iba pa ay puno ng kahihiyan, at ang kanilang mga kalamnan at lakas ay patuloy na napupunit. Kinubkob ang kanilang mabuting kaibigan, ngunit hindi sila makagalaw. Pinigilan sila ng kanilang makapangyarihang kakayahan na makalapit. Anong kahihiyan? Ito rin ang nagpaunawa sa kanila ng kahalagahan ng kapangyarihan. Kung makakalabas ako ng buhay sa pagkakataong ito, tiyak na lalakad ako papasok sa bundok Shuangkong, ang mansyon ng Little Dragon King, at papatayin ang hari ng yelo at si Liu Yi. Sa harap ng kawalan ng lakas, ang galit sa puso ni Bao Jiuyan ay nag-alab ng husto. Ano yun? Sa pagkakataong ito, hindi napigil ang sumigaw ng malakas ang isang disipulo, na may hindi maitagong gulat sa kanyang boses. Sa itaas ng kawalan, isang balumbon ng larawan na nabuo gamit ang isang mahabang espada ang patuloy na lumawak at gumalaw. Ang tunog ng 10,000 espada ay umalangaw-ngaw sa buong mundo. Sa kaibuturan ng 10,000 espadang ito, isang aparisyon, multo ang unti-unting kumalat. Bang! Biglang nayanig ang langit at lupa. Sa wakas ay lumitaw ang isang lalaki. Kumislap ang kanyang mga mata ng walang katapusang malamig na liwanag, at isang mahabang espada na may walang hanggang espada. Si Focus sa kanyang kamay ay sumabog at naglabas ng isang banal na talon na binubuo ng talim na enerhiya. Habang sumasayaw siya ng ligaw, hindi mabilang na mahiwagang marka ang lumitaw sa kanyang damit. Hindi ba't si Zephyr iyon ang nakalibing sa tabi ng painting? Sino pa kaya iyon? Nako, buhay pa pala si Zephyr. Si Tran Guzi, na kanina pa nanonood sa pagsupil kay Zephyr, ay may pagmamalaki pa rin sa kanyang puso. Ang kanyang swords painting ay batay sa magnetikong puwersa at sinusuportahan ng banal na liwanag. Ito ay mas malakas pa kaya't niyanig ang kalangitan. Hindi inaasahan, sa oras na ito, biglang sumugod palabas si Zephyr, na ikinagulat niya. Bagamat hindi maituturing na iisa ang apat na eksperto, mayroon silang iisang layunin. Nang makitang malapit ng malusutan ni Zephyr ang atake ni Tian Guzi, sila ay nagalit ng husto at agad na sumalakay ng sabay. Lalo na ang hari ng puting buto nang baliin ni Zephyr ang kanyang latigo ng puting buto. Ang itim na anino sa likuran niya, parang ahas o dragon, ay agad ding sumugod patungo kay Zephyr. Boom boom! Dahil sa mga atake ng karamihan, bahagyang gumalaw si Zephyr at humakbang papasok sa kawalan na may malamig na aura sa kanyang mukha. Boom! Biglang nanginag ang langit at lupa. Para bang mabigat ang bawat hakbang niya. Ang sipa na ito ay talagang naging dahilan ng patuloy na pag-iyak ng kawalan. Nasa likod niya. Ano yan? Sa wakas, na parang may reaksyon ang isang disipulo, itinuro niya ang likuran ni Zephyr at sumigaw ng malakas. Sa likod ni Zephyr, ang walang hanggang sinag ng Diyos ay gumalaw ng napakatalino. Habang kumakalat ang kariktan, isang aparisyon, multo ang dahan-daang lumitaw. Taglay nito ang walang hanggang kapangyarihan at nakasuot ng sinaunang baluti. Ang mga mata nito ay may taglay na malademonyong kariktan habang hawak nito ang isang malaking espada gamit ang dalawang kamay. Isang sinaunang trono ang dahan-daang lumitaw sa ilalim ng isang aparisyon, multo, banal at makapangyarihan. Iyan ang liwanag ni Zephyr, ang liwanag ng perpektong diwa. Isang walang katapusang banal na aura ang umikot, at kasabay ng napakalaking aparisyon, multo sa likod ni Zephyr, ang mga mata nito ay bumukas at pumikit. Sa isang iglap, ang walang hanggang kapangyarihan ay tila sumabog at gamulong ng ligaw. Buzz! Clang! Puff! Hindi nakayanan ng ipinintang larawan ng 10,000 espada ang isang aparisyon, multo sa likod ni Zephyr. Marahas itong napunit at ang hindi mabilang na mahahabang espada ay naging kawalan. Kabanata 952. Ang malaahas at maladragong itim na anino ng White Bone King ay pinigilan, at nagpakawala ng malungkot na iyak. Boom! Ang figure ni Zephyr ay nakaapak sa lupa na parang naliligo sa banal na liwanag. Para bang mayroon siyang ethereal aura, na para bang siya ang hari ng mga Diyos, walang kapantay. Pareho silang mga banal na liwanag, ngunit paano naging ganito kalakas ang banal na liwanag sa likod ni Zephyr? Sige.
Ang hari ng yelo ay nagpakawala ng sunod-sunod na mahahabang ungol at ang kanyang mukha ay lubhang nagbago. Ang enerhiya ng nagyayelong-yelo sa kanyang likod ay tila nabaliw habang umiikot ito sa kanya, ngunit hindi ito makagalaw kahit isang pulgada palapit kay Zephyr. Mamatay. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsimulang lumaban si Zephyr. Itinaas niya ang mahabang espada na hawak niya. Klang! Isang mahabang sigaw na parang tunog ng dragon at tigre ang umalangaw-ngaw sa buong mabituing kalangitan. Tila isang Diyos si Zephyr, dala ang siklo ng panahon at nakatapak sa mga tanikala ng ilog ng langit. Umatake sila kung kailan nila gusto, ngunit hindi nila siya mahawakan kahit kailan. Klang! Sa wakas, ang kapangyarihan ng espadang ito ay ganap na naipakita. Kahit na isa lamang itong atake, agad itong pumukaw ng mga patong-patong na enerhiyang talam, libo-libong enerhiyang talam ang lumilipad, nakatingin sa lahat ng bagay. Nagtipon ng enerhiyang may talam, malinaw na nag-evolve tungo sa isang banal na dagat. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay naakit sa misteryo at kamahalan ng espadang ito, ngunit iisa lamang ang mukhang mahiyain at baluktot. Pumunta sa impyerno. Ang malamig na boses ay parang malakas na hangin sa taglamig, gayon din ang bulong ni kamatayan sa mga tainga. Sapat na ito para manginig at makaramdam ng lamig ang sinumang makakarinig nito. Paf! Ang dagat ng matatalim na enerhiya ay umunlad at naging isang banal na dagat. Direktang nilamon ng matalas na banal na dagat ang katawan ni Liu Yi. Kasabay ng matinis na tunog ng pagluha, biglang napuno ng dugo ang langit. Hindi. Sa kalagitnaan ng himpapawid, sumigaw ng malungkot si Whitebone King, ngunit agad itong tumigil. Walang katapusang dugo ang nasa hangin, na para bang isa itong buhay na bagay. Bumagsak ang dugo, at ang nakasisilaw na liwanag ng Whitebone King ay sumama rin sa likuran ni Zephyr, na lumikha ng mga nakakagulat na ungol. Sa isang iglap, ang walang katapusang malamig na aura ay nagpang-inag sa mga tao. Namatay si Whitebone King, isang walang kapantay na disipulo sa antas ng hari. Talaga bang pinatay niya ang isang disipulong nasa antas ng hari? Patayin ang isang disipulong nasa antas ng hari gamit ang kanyang cultivation sa agility. Paano ito naging posible? Hindi. Siguradong nasisilaw ang mga mata ko. Sa harap ng walang katapusang dugo, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Hinahanap-hanap ni Zephyr ang kamatayan. Katatapos lang niyang halos mamatay kay Yon Tianjing, at ngayon ay napatay na niya ang hari ng puting buto. Ang una ay pinoprotektahan ni Yon Tianjing, na nasa antas ng emperador. Kaya niyang patayin si Zephyr gamit ang isang alon ng ang kanyang kamay, at ang Whitebone King ay wala simple. Siya ay isang alagad ng espiritu. Shadow Sect. Natuwa ang ilang mga alagad. Gayunpaman, napalingon siya dahil sa sampal ni Jin Zhongshan. Sumirit ang dugo mula sa kanyang bibig habang siya ay tumatakbo ng alanganin. Hindi pa rin kayang talunin ni Jin Zhongshan ang isang disipulong nasa antas ng hari, ngunit bilang isang disipulo ng palasyo ng mga Diyos na pakikipaglaban, ang lakas sa pakikipaglaban ni Jin Zhongshan ay sapat na upang patayin ang isang kalaban na mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Bukod dito, nakakuha siya ng malalaking benepisyo sa lupain ng lihim na kamatayan, kaya hindi mahirap para sa kanya na labanan ang isang disipulong nasa kalagitnaan na ng espiritu. Siyempre, kahit na ang pagmamalaki ng disipulong ito ay pumukaw ng kawalang kasiyahan ni na Jin Zhongshan at ng iba pa, ang kanyang mga salita ay direktang tumama sa mahalagang punto. Kabanata 953. Ang Ghost Shadow Sect ay hindi isang simpleng akademya. Para itong isang nakakatakot na organisasyon ng mga mamamatay tao. Hindi ito titigil hanggat hindi namamatay ang isa sa kanila. Kapag nabunyag ang kaso ng pagpatay ni Zephyr sa Whitebone King, sapat na ito para magdulot ng malaking kaguluhan. Mula ngayon, siya na ang magiging tampulan ng Ghost Shadow Sect. Boom! Habang nag-uusap pa rin ang mga tao, muling sumugod si Zephyr. Isang banal na dagat ng enerhiyang may talam ang muling bumangon, at ang malaheneral na aparisyon, multo sa likuran niya ay biglang naglabas ng walang hanggang banal na kapangyarihan. Sa sandaling ito, nahawakan ni Zephyr ang Ice King at ang True Dragon Master. Hinahanap mo ang kamatayan. Dahil sa mga pamamaraan ni Zephyr, galit na umungal ang hari ng yelo.
Hindi mabilang na espasyo sa likuran niya ang nagyelo sa isang iglap, na lumilikha ng mga kaluskos. Sa isang iglap, naramdaman ng mga tao na kumakalat ang malamig na hangin ng kalangitan. Maging ang daloy ng enerhiya sa kalawakan ay nagyelo. Gayunpaman, kahit na napakalakas ng nagyayelong aura ng hari ng yelo, medyo mas mahina pa rin ito kaysa sa tunay na kapangyarihan ng yelo. Sa unang pagkakataon, isang aparisyon, multo sa likod ni Zephyr ang sumulpat palabas. Ang malaking mahabang espada ay patuloy na gumagalaw at napakalaki hanggang sa puntong hinahamon nito ang kalangitan. Ang napakalaking espadang ito ay tila walang talim at napakatalino. Gayunpaman, kumpara sa mahabang espada, ito ay mas katulad ng isang archaic divine mountain. Bitek. Bang. Ang nagyayelong hangin ay nabasag ng espada, at naging wala. Ano? Bagamat ang pagganap ni Zephyr ay walang kapantay na kamangha-mangha, nang makita nila na ang bloodline ng ice ay walang magawa sa mga aparisyon, phantom sa likod ni Zephyr, ang pagkabigla sa puso ng lahat ay umabot sa isang walang kapantay na antas. Binasag niya ang nagyayelong aura ng hari ng yelo sa isang hiwa lamang. Gumalaw ang palad ni Zephyr na parang lumilipad, at mabilis na nanginig ang gininto ang espadang panglaban. Klang! Espada na pumuputol ng espiritu. Tahimik na talam. Sabay na naubos ang dalawang kakaibang skill at mabilis na sumugod papunta sa kanya. Buzz! Tinamaan ng matalim na enerhiya ang pisikal na katawan ng hari ng yelo at napuno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Hindi na niya mapigilan ang pag-agos ng dugo sa kanyang bibig. Isang banal na maladagat na enerhiyang may talim ang naglabas ng mga alon, na nagdulot ng rumaragasang alon na lumunod sa True Dragon Master. Boom! Nag-iisa siyang lumaban sa apat na walang kapantay na eksperto. Gayunpaman, nagawa niyang patayin ang isa at malubhang masugatan ang dalawa sa kanila. Si Tian Guzi ay napigilan pa ng walang hanggang aura. Ang magnetikong puwersa ay orihinal na walang kapantay at mahiwagang enerhiya na maaaring mangibabaw sa mundo. Gayunpaman, sa oras na ito, ang makapangyarihang aparisyon, multo sa likod ni Zephyr ay malinaw na may taglay na makapangyarihang mapangpigil na epekto, pilit na pinipigilan ang kabilang panig, hindi siya binibigyan ng pagkakataong lumaban. Ang siyam na kaliskis ng dragon ay magkakapatong at sa isang pagkumpas ng kanilang mga kamao, tila nakawala sila sa mga kadena at nagpakawala ng isang epikong banal na kariktan. Puff! Hindi na nakayanan ni Tian Guzi ang kanyang pagsigaw nang lumipad siya paatras sa harap ni Zephyr na may malabahagharing aura. Naglabas ng tunog ng pagkalabog ang mga laman loob niya. Sa sandaling ito, ang langit at lupa ay naging isa. Natahimik ang lahat. Nang makita ang figurang nakatayo ng may pagmamalaki at may hawak na espada sa ere, lahat ay nakaramdam ng lubos na pagkagulat. Gaano kalakas ang labanang ito? Apat na eksperto lang ang kanyang nilalabanan. Sapat na ito para maitala sa kasaysayan. Sa wakas ay naipakita na ng payat na pangangatawan at ng mahiyain na binata ang kanyang natatanging katangian sa oras na ito, na sapat na para manginig ang lahat sa takot. Kabanata 754. Ang lalaking ito. Maging si Jin Zonshan, na nakaunawa ng dalawang uri ng spear focus at may pambihirang kakayahan, ay hindi maiwasang mapait na ngumiti sa harap ng isang malademonyo at kaakit-akit na figure tulad ni Zephyr. Nakakagulat ang lahat ng ito. Hindi niya maiwasang mainggit kay Zephyr. Buzz! Biglang sa oras na ito. Sa kawalan, isang gininto ang sinag ng Diyos ang biglang lumipad pataas. Ang bilis nito ay higit sa karaniwan. Isa itong matalas na banal na palaso, na may apat na sinaunang simbolo at agad na tumama sa katawan ni Zephyr. Puff! Nangyari ang lahat ng ito nang napakabilis na parang lampas sa inaasahan ni Newman. Ang lakas ng gininto ang palaso na ito ay lubos na nakakagulat. Kahit na napakalakas ng katawan ni Zephyr, tinamaan pa rin siya. Dumura siya ng dugo. Sino ta? Nabaliw ng husto sina Jin Zonshan at ang iba pa. Bastardo! Kung may lakas ng loob kang lumaban ng harapan. Nagliliyab ang mga mata ni Bao Jiuyan habang umuungal siya ng baliw. Klang! Para bang tumagos ang gininto ang espadang panglaban sa kawalan, nakatayo roon si Zephyr habang hawak ang espada. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang malamig na aura at agad siyang napatingin sa isang direksyon.
Doon, dahan-daang lumitaw ang isang figure na may dalang banal na enerhiya. Sa likuran niya, isang pares ng puting pakpak ang dahan-daang nakabuka. Ito ay ilang metro ang haba at lumulutang na parang isang diwata. Ang banal nitong aura ay parang sa isang Diyos. Nagmulat at pumikit ang kanyang mga mata, hindi maitago ang kanyang pagmamalaki. Malinaw na siya ang umatake. Nang makita ang taong ito, ang malamig na aura sa mukha ni Zephyr ay lalong nanlamig. Ito ay dahil ang lalaking ito ay walang iba kundi si Duan Kongchen mula sa Great Yan Sect. Damn it! Nabaliw ang mukha ni Bai Wulang. Marahas na lumipad pataas ang mahabang espada sa kanyang kamay at akmang susugod na. Ang ugali ni Duan Kongchen ay talagang kasuklam-suklam. Ang ganitong pamamaraan ay walang pinagkaiba sa isang masungit na akademya. Kahit manalo siya, kasuklam-suklam pa rin iyon. Hindi ba't si Duan Kongchen ito mula sa Great Yan Sect? Tama, hindi ko talaga inaasahan na gagawa siya ng ganito kalaking kalokohan. Hehe, ang kanyang Panginoon na si Jun Zishao ay tinatawag na isang walang kapantay na Ginoo, pero hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng ganitong disipulo. Nakakahiya. Tumigil ka na sa pagsasalita. Tinatawag siyang walang kapantay na Ginoo, pero maaaring isa siyang mapagkunwari. Mas mabuti nang maging isang tunay na kontrabida. Dahil sa usapan ng karamihan, ang masamang enerhiya sa mukha ni Duan Kongchen ay hindi mapigil ang maglaho. Dahil kaya niyang lumaban ng nakatalikod sa lupa, natural lang na naisip niya ang panganib. Humph, walang kwenta ang mukha. Hanggat kaya kong patayin si Zephyr, hindi ko lang basta-basta makukuha ang banal na liwanag mula sa kanyang katawan, kundi makukuha ko rin ang lahat mula sa kanya. Kung mayroon akong malakas na lakas, paano ko pa mapapahalagahan ang mukha? Habang nakatingin sa karamihan, napangiti si Duan Kongchen sa kanyang puso. Kuya Bai, tumigil ka na. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zephyr nang makita niyang malapit nang sumugod ang grupo ni Bai Wulang. Dali-dali siyang sumigaw gamit ang isang boses. Swoosh! Klang! Ang mga bangkay ni na Bai Wulang, Jin Zonshan, at ng iba pa, na kanina pa nagtatangkang lumipad ng ligaw, ay biglang tumigil. Sa oras na ito, magiging magulo. Bilasan mo at umalis ka. Hindi sapat ang maliit kong pinsala para ikamatay ko. Gayunpaman, parami ng parami ang mga nakatagong eksperto sa paligid. May paraan ako para makaalis. Dapat kang umalis agad. Kabanata 955. Zephyr Khan. Hindi napigilan ni Bai Wulang ang umungol sa mahinang boses, at ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Natural lamang, naramdaman niya na maraming tao sa paligid niya ang nakatingin kay Zephyr nang may puot. Si Zephyr, na hindi naman nasugatan, ay natural na kayang pigilan ang isang lugar. Ngunit ngayon, sinira ng kanyang pinsala ang tila mapayapang sitwasyon. Sa oras na ito, kung lalapit sila para tumulong, tiyak na masisira nila ang hindi pagkakasundo. Sa isang iglap, pipiliin ng mga nakapalibot na eksperto na sama-samang umatake. Sa oras na iyon, maaaring nasa panganib ang kanilang buhay. Zephyr, ibigay mo sa iyo ang mapa. Kung hindi, hindi kita maaawa. Habang nakatingin sa maputlang mukha na si Zephyr, dahan-daang sinabi ni Duan Kongchen na may mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Siyempre, sa katunayan, medyo arrogant siya. Sa kritikal na sandaling ito, tama lang para sa kanya na biglang pumiling umatake. Ikaw lang. Dahan-daang bumangon si Zephyr at hinayaan ang kanyang katawan na mabahiran ng dugo. May nahihiyang ngiti sa kanyang mukha, dahan-dahan niyang sinabi. Gayunpaman, ang kanyang mahiyain na ngiti ay nagparamdam sa mga tao ng nakakapangilabot na lamig. Kung sasabihin mo ulit, bang! Magsasalita na sana si Duan Kongchen, ngunit sa sumunod na sandali, biglang nanlabo ang kanyang paningin. Isang malaking marka ng kamao ang namuo ng mabilis at tumama sa kanyang mukha sa isang iglap. Tumalsik ang dugo. Ang matinding sakit at ang pag-agos ng dugo ay nagpalabo sa paningin ni Duan Kongchen. Napasigaw siya sa sakit, ngunit sa sumunod na sandali, muling ikinumpas ni Zephyr ang kanyang kamao. Bang! Ang suntok na ito ay tumama ng malakas sa tiyan ni Duan Kongchen. Ang lakas ay higit pa sa imahinasyon. Ang buong katawan ni Duan Kongchen ay parang pritong hipon.
Nang inig siya at yumuko, sumisigaw na parang pusa. Bang! Sa sumunod na sandali, hindi tumigil ang kanyang kamao. Umuulan ito sa katawan ni Duan Kongchen. Isang malamig na boses ang lumabas. Kuan Kongchen. Matagal na kitang hinihintay na bugbugin. Bang! Sa itaas ng kawalan. Walang tigil ang tunog ng pagtalsik ng laman. Sa lugar na iyon, kinuyam ni Zephyr ang kanyang mga kamao at gumalaw. Ang kanyang mga kamao ay parang mga patak ng ulan, na may halong kamangha-manghang gininto ang liwanag. Patuloy siyang sumuntok, at ang bawat suntok niya ay lumilikha ng isang nakakabaliw at matinis na sigaw. Patuloy na hinahamon ni Duan Kongchen si Zephyr at nasugatan pa si Laiyan. Matagal na siyang gustong patayin ni Zephyr, ngunit sa labanan sa investiture stage, nakatakas si Duan Kongchen. Ang lalaking ito ay walang awa at tuso. Isa nga siyang salot. Gayunpaman, medyo natagalan pa rin bago siya napatay ni Zephyr. Sa paligid niya, nagsama-sama ang mga sinag ng banal na liwanag at umunlad bilang maladyos na totem. Kumapit ang mga ito sa katawan ni Duan Kongchen. Kahit na ang kamao ni Zephyr ay napakalakas at patuloy na dumura ng dugo mula sa bibig ng kabilang panig, ang mga pinsala ng kabilang panig ay mabilis pa ring gumaling sa tulong ng banal na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng liwanag ay napakalakas at napakalalim. Kahit na ang lahi ni Duan Kongchen ay kaugnay lamang ng kapangyarihan ng liwanag, ito ay pambihira pa rin. Umuungol. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Duan Kongchen at nagpakawala ng isang malakas na ungol. Proteksyon ng Diyos. Bago pa muling lumitaw ang lakas ni Zephyr, isang pares ng malajade na puting pakpak sa kanyang likod ang mabilis na kumalat at biglang bumalot sa kanyang buong katawan.